topic po natin ngayon ay about forgiveness. At yan po ay ang pinaka-main na pinagmulan po ng ating sermon ay galing po sa Hebrew chapter 9, verse 22. Pero ang context po niyan ay magsisimula sa 20, mamaya papasahin po natin. Sabi po dyan, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we are so much thankful of this time that we have this privilege, Lord, to listen and to know more about forgiveness that the Lord Jesus gave us. Salamat, Panginoon. Empower mo ang aming kaisipan na maunawaan po namin ang lahat ng ito. Maraming salamat. Pinupuri ka namin ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang salitang forgiveness, maninit po, nalilinig na po natin yan. Sa Tagalog, pagpapatawad. So, depende po yan sa kung ano ang ating kaunawaan sa salitang pagpapatawad. Pero, ang pagpapatawad po ay galing po sa konsepto o sa salita ng Diyos galing sa Biblia. So, alamin po natin ang pinaka-meaning, pinaka-kahulugan ng salitang pagpapatawad. Para naman, kung ano man yung ating kaalaman, pagkaunawa sa pagpapatawad, baka tayo ay namamali. Ano po? Para yung kung tayo man ay nakakaunawa ng salitang pagpapatawad, magiging tama po. Kasi pag tama po yung ating kaalaman, tama po ang ating ginagawa. Amen po ba? So, yun po yung dapat nating malaman. So, sige, next slide. Basahin po natin. So, forgiveness, yan po yung ating pinaka-topic. From Hebrew chapter 9, 15 to 22. Basahin po natin. Sabi po dito, for this reason, Christ, the mediator of a new covenant, that those who are called may receive the promised eternal inheritance. Now that He has died as a ransom to set them free from the sin committed under the first covenant. Next. In the case of the will, it is necessary to prove the death of the one who made it, because a will is in force only when somebody has died. It will never take effect while the one who made it is living. Next. This is why even the first covenant was not put into effect without blood. When Moses had proclaimed every command of the law to all the people, he took the blood of calves together with water, scarlet wool, and branches of hyssop, and sprinkled the scroll and all the people. He said, "This is the blood of the covenant which God has commanded you to keep." In the same way, He sprinkled with the blood both the tabernacle and everything used in its ceremonies. Verse 22, the last verse. In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood. And without the shedding of blood, there is no forgiveness. Or sa ibang sabi po, there is no remission of sin. So ngayon, ating pong pag-aaralan ang salitang forgiveness.
para malaman natin ano ba ang pagpapatawad. Since na nabanggit po ang word na forgiveness dito po sa Book of Hebrew, at nandito po yan sa chapter 9, no? Ang context nga, pag umakyat pa yan, na ito po talaga ay may kinalaman sa kaligtasan ng tao. Kasi, siyempre alam naman natin, pag may kasalanan, may kaparusahan. At yung kasalanan ang siyang sanhi para tayo po ay maparusahan ng Diyos, at ang pinaka-final na kaparusahan ng Diyos ay yung tayo po ay mawalay forever, iwalay sa Diyos habang buhay. Ang Diyos ay nasa langit, ibig sabihin iwalay ka sa Diyos habang buhay, wala ka sa langit. Amen po ba? Sabihin mo sa iyong katabi, dapat mapunta ka sa langit. Kaya dapat lumalapit po tayo sa Diyos na totoong nagbibigay ng kapatawaran. Amen po ba? Hindi po sa Diyos-Diyosan. Ha? Bakit? Ayan na naman, mahal na araw na naman. Marami na naman ang tao lalapit sa hindi naman totoong Diyos. Diyos-Diyosan ka eh. Tama po ba? Tagu-taguan, bahay-bahayan. Hindi totoo. Kain-kainan. Hindi na totoo eh. Kung pag sinabing Diyos-Diyosan, hindi totoong Diyos. Amen po ba? O anong mangyayari sa iyo sa pananampalataya mo sa Diyos-Diyosan at pagsamba mo sa Diyos-Diyosan, pagsunod mo sa Diyos-Diyosan? Hindi pupunta ka sa langit-langitan. Hindi totoo. Amen? Yeah. Oh. Kaya kailangan maunawaan po natin ito, kasi kung hindi, tayo ay nag-aakala at ang ating akala ay mali naman pala. Akala lang natin maliligtas tayo, hindi pala mapapahamak. Next slide. Tignan natin. In the Bible, unawain po muna natin ano ang sin, ano ang kasalanan. What is sin? Ano nga ba ang kasalanan? Sin is defined as transgression of God's law. The failure to fulfill God's standard. So, ibig sabihin ng transgression, failure na sundin ang kalooban ng Diyos sa kanyang standard. Ibig sabihin merong standard ng Diyos. Amen po ba? At ang standard ng Diyos, malalaman lamang sa Biblia. Kaso maraming hindi nagbabasa ng Biblia. Sharean mo ng gospel, ayaw. Bigyan mo ng Bible, tatanggihan. Bigyan mo ng drugs, itatapon. Tapos gusto niyang mapatawad. Hello? Kailan hindi ka mapapatawad kung mismo ang salita ng Diyos inaayawan mo? Paano mo malalaman ngayon? Samantala, patuloy kang nagkakasala, sa pagtanggi pa lamang ng salita ng Diyos, nagkakasala na. Amen po ba? So, ang kasalanan, sabi po dito, sin is defined as transgression of God's law. Merong batas ang Diyos. The failure to fulfill God's standard and a rebellion against God's will. Ito ay pagre-rebelde. Ano po ba yung pagre-rebelde? You go against God. Ayaw mo sa Kanya. Ganun po yun. It compasses both action. Ito ang pinanggagalingan ng kasalanan ay sa pamamagitan ng action, mga kilos, no?
ating mga pagsasagawa, or sabi po dito, and attitude that deviates from what God's desire. Or sabi dito, attitude, mga kaugalian, mga kinaugalian, no? Characterized by what? Evil. Influenced by evil. Ano yung evil? Mga pag-uugali na hindi akma sa katangian ng Diyos. Ang Diyos ay mabuti. Ano ang kabaliktaran? Masama. Ngayon kung, kaya nga pag sinabi, pag ang tao naging masama, you go against God. Kasi ang Diyos mabuti. Ang Diyos ay, sabi natin, mapangunawa, tapos ikaw, ayaw mong umunawa, ayaw mong unawain ang kapwa mo. You go against God. Kasi, bakit kinakailangan may pangunawa? Kasi tayo lagi inuunawa ng Diyos. Tapos pag mayroong ibang tao na dapat din nating unawain, ayaw natin silang unawain. Hello? Gusto mo ikaw lang. Hindi po pwedeng one-sided yun. At yun ay dapat nasa karakter ng Diyos. Kaya nga sabi po dito, it compasses both action and attitude that deviates from what God's desire and lead to separation from God. Pag sinabing deviates, ito ay kumukontra, humihiwalay sa desire ng Diyos. So, ang gusto ng Panginoon ganito, tayo naman asalungat. Diba? Napakahirap na meron pong relationship na hindi hindi tama at hindi magkasama. Yung isa laging pasalungat. Diba? Sa usapan na lang, pag meron kayong plano, lagi kang babanggain, laging sasalungatin, walang mangyayari dyan. Amen po ba? Next, the biblical definition of sin is found in 1 John chapter 3, verse 4. Sin is the transgressions of the law. So, makikita po natin ha. To sin is to transgress. Anong ibig sabihin ng transgress? To break the rules of God. To break the will of God. Ano yung word na break? Ang baliin mo. Pagbali mo sa utos ng Diyos. Diba? Pagbali mo sa kalooban ng Diyos. The Bible says a lot about sin. Ang Biblia, napakarami po nitong naitala patungkol po sa pagkakasala ng tao. Alam niyo po ba ang pinakaunang naitalang kasalanan sa Biblia? Ano? Doon sa Garden of Eden, sa first man and woman na nilikha ng Diyos. Doon yung po nangyari na ang Diyos ay nagbigay ng habilin ng utos. Ang sabi doon, maliban sa punong ito na may bunga, huwag ninyong kakainin. May salitang huwag. Kaso ang tao kung kailan merong huwag, gusto.
Yung lahat ng mga wag, meron dyan at merong wag. Diba? Kaya napapahamak eh, sinabi ng wag. Diba? So, and recorded, also binanggit po dito sa pagdating po sa Book of Romans, chapter 3:23, eto na, in general na, lahat na binanggit, all have sinned. Lahat ay nagkasala at kapos sa standard ng Diyos. Ibig sabihin, hindi nakarating sa standard. Kasi maliit nga natin yung standard eh. Sin is breaking the standard of God. So, totoo po ba yun? Lahat ay nagkasala? Huwag biningon sa katabi. Diba? Kasi pag nilingon mo yung katabi mo, parehas lang yan sa'yo. Amen po ba? Huwag mo na siyang tingnan. Tingnan mo na lang sarili mo. Amen po ba? At binanggit po sa medyo taas ng chapter ng Romans that the wages of sin is death. Ang kasalanan ay mayroong kaparusahan. Yun ang pinaka nakakalungkot. The very sad part of sin. Meron po siya sa dulo. At ang dulo po niya ay kapahamakan. Ang dulo niya ay kaparusahan na hindi gusto ng tao. Kahit pa anong sitwasyon mo dito sa lupa, naging mayaman ka, bilyonaryo ka, dami mong pera, kahit saan ka pumasok ng kainan, kaya mong bili ng lahat ng mga magustuhan mo, kaya mong puntahan ang mga gusto mong puntahan, pero dahil sa hindi ka naman sa Diyos, and we always break the law of God, ang dulo ng buhay ay sa impyerno. Sayang. Sayang. Sabihin ko sa iyong katabi, sayang. Diba? Kaya panghinayangan po natin yung kaloob ng Diyos, yung kalooban ng Diyos. Kasi kung minsan hindi natin pinangihinayangan eh. Diba? Ito na lang po, simple. Simple po ito, napakasimple. Kung minsan, iniiwasan ng pastor kasi, pastor, iniiwasan mo yan kasi pag may nakarinig, wala nang babalik sa church, nasasaktan ng mga member. Ano po yun? Yung paalalahanan ang mga member na pag Sunday, nag-church. Kasi pag hindi ka nag-church, isang kasalanan yun. Kasalanan yun na hindi mag-church kasi talagang ni-require tayo ng Diyos on the 7th day. We should give our time to God. Ni-require ng Diyos. Utos ng Diyos. Tapos hindi mo ginagawa. Tapos gusto natin blessing, gusto natin langit. Hello? Amen? Pero buti na lang, wala yan dito. Hindi lang nakadalo. May lakad din. Diba? Ang hirap. Minsan kami po, wala na naman. Kasi, minsan, binibigyan natin ng ginajustify natin. Okay lang kung hindi dito nakadalo, pero nakadalo naman sa
Diba? Kasi gusto merong nilakad, doon ako dumalo sa ganito, malapit kasi doon sa nilakaran ko. Pwede naman po yun. Basta wag lang talagang kakaligtaan. Pero yung talagang all the way, nasanay na hindi dumadalo, hello? Hindi mo alam that it will lead to death. Ahantong yon sa kaparusahan ng kamatayan. At ang kamatayan na binabanggit po sa Biblia ay hindi lamang physical death, kundi ito ay physical and spiritual death. Yung spiritual death, di ba yung physical death, pagkahiwalay mo na sa mga mahal sa buhay, wala na, hiwalay. Tama po ba? Yung spiritual death naman, pagkahiwalay mo sa iyong Creator, sa Diyos. Kasi may kasalanan ka, hindi ka tanggap sa langit. Kasi ang Diyos ay banal. Hindi pwedeng haluan ng may kasalanan. Amen po ba? Next slide. A failure to fulfill, sin is a failure to fulfill God's standard and a rebellion against God's will. It encompasses both actions and attitude that deviate from what God's desire and lead to separation from Him. Sige, that's all. Consequence of sin. The Bible teaches that sin leads to spiritual death and separation from God. It also emphasizes that sin can have devastating consequences both for individuals and society. No? So ang sin nangyayari by individual. Pwede kang magkasala na ikaw lang. Amin po ba? At pwede kang magkasala na meron kang kasama. Kaya, kung minsan, pag nagkasala tayo, namamasa tayo ng kasalanan siya kasi. Mahiling mamasa. Kaya ako nagalit Kaya ako nakapag siya kasi. Nanuro pa. Ang hilig natin manuro, sino ba nagkasala? Di ba, hindi ka nakapagpigil, nakapagsalita ka ng hindi ka nais-nais. Tapos sinisi mo yung kapwa mo. Sino ba nagsalita ng hindi ka nais-nais? Yung kapwa mo? Di ba ikaw? Pero sisisihin mo sila. Kaya ako nakapag siya kasi. Hirap yan. Hindi lalo tayo nagkakasala. Amen po ba? Pero totoo naman na kapag tayo nakisalamuha, ang sinasabi ng salita ng Diyos, iwasan mo na maprovoke mo ang kapwa mo na magkasala. Amen po ba? Ikaw ang maging dahilan kung bakit siya nagkasala. Sasabihin mo naman, siya. Ito naman kasalanan yun siya. Ininit mo siya Prinubok mo Tama po ba? Kaya walang pwedeng hugas kamay dyan. Kaya nga sinabi dyan, individuals and group. Amen po ba? Mahalaga ng pagkakasala nangyayari dyan. God's responses to sin or response to sin. The Bible portray God as holy, banal. Ano nga yung salitang holy, banal? Sa basic na teaching natin, ang salitang banal ay hindi nakikihalubilo sa kasalanan. Hindi niya pwedeng kabarkans ng sin. Amen po ba? Hindi pwedeng magkasama sila. Kaya tayo, tinawag na tayo yung mga binanal. So, alam mo, kung tayo binanal ka na. Nandito lang ang kabanalan ng Diyos, tinanggap mo sa pamamagitan ni Kristo. Amen po ba? Asa ng kasalanan? Nandoon yan sa mga lugar na kung saan magkakasala ka. Tama po ba? Pwede po bang ikaw ay tumungtong sa baha, hindi ka nabasa?
Hello? Merong baha. Ikaw ay tumuntong sa baha. Hindi ka nabasa? Pwede ba yun? Ibig sabihin, kung ikaw ay binanan ng Diyos, huwag ka na doon sa mga bagay, sa mga lugar na ikaw ay magkakasalan. Amen po ba? Sample yun, ng mga noon. Marami. Maraming mga bisyo. Alam mo nang magkakasala ka doon, bakit doon ka pa? Ayaw yun ng Diyos. Ibig sabihin, tayo mismo, alamin natin yung kalooban ng Diyos para hindi tayo kukontra sa kalooban ng Diyos. Kasi ang kasalanan, it will always go against the will of God. Amen po ba? Yun po yung kasalanan. At ang kasalanan, pag pumasok na, pahihirapan ka niyan. Hindi lang pahihirapan, ipapahiya ka ng kasalanan. Hello? Tama po ba? The Bible portrays God as holy and yes. Sabi po dito, banal at makatwiran. Yes. May katwiran ng Diyos. Kung anong matuwid, doon ng Diyos. Hindi mo pwede yung baluktutin. Pag sinabing matuwid, tuwid yan. Hindi baluktot. Amen po ba? Kaya pag binaluktot mo ang katwiran ng Diyos, binabaluktot mo ang kalooban ng Diyos. Kalaban mo, Diyos. Kinakalaban mo siya. Amen. Noon, ito, buti ngayon, westernized na. We are so much influenced by the Western. No? Noon, nung sinakop tayo ng Kastila, ang ugali din ng mga magulang ay, matigas. Ganun yung mga Kastila noon eh. Stricto. Pag hindi sumunod, layas. Wala akong anak na suwain. Ganun noon. May sarili kang mundo, may sarili kang kagustuhan, ayaw mong magpasakop sa pamamahay na ito. Ganun ang mga magulang noon. Layas, malaya ka. Bukas ang pinto. Ganun ang mga magulang noon. Tapos inintroduce ng Western, masyadong loose sa discipline. Wala na, disiplina. Pag-ibig daw. Ang pag-ibig, si Lord, mapagmahal, pero ayaw niya na abusado ka. Amen. Mahal tayo ng Diyos, pero kung tayo ay we go against Him, ayaw niya yun. Pagsasabihan ka na. Kasi meron nga kung bunga kasalanan, mapapahama ka. Di ba magulang ka sabi, anak, alam ko na yan, mapapahama ka dyan, huwag ka nang tumuloy. Tumuloy. May disgrasya, sasabihin, sinabihan ko. Diba? So sabi po dito, God cannot tolerate sin. So hindi na kailanman ito tolerate na gumagawa ng kasalanan ang sino man sa atin, nakangiti ang Diyos. Hindi katulad ng ibang mga tao, bata pa lang, no? Nanuntok. Kung bata, tinawanan pa ng magulang, tinawanan pa ng kapatid. Galing! Go! Galing pa daw. Diba? Nagmura. Oh.
okay lang. Bata pa kami. Pag narinigan kami ng bubura ng magulang namin, dudugo ang bibig namin. Dudugo yan. Papaluin na ng para next time natututoy na hindi pala pwede yun. Bata pa tinutuwid. Kung tayo bata pa sa pananampalataya, bakit? Nagkakamali pa eh. Alam niyo po ba yung mature na talaga, hindi na yan nagkakamali? Alam ka naman, tumanda na sa pag-welding, nagkamali pa sa pag-welding. Tama po ba? Tumanda na sa pagmimikaniko, nagkamali pa? Hindi. Yung bata pa sa kung anumang kanyang ginagawa, yun ang nagkakamali. Kaya kung tayo ay paulit-ulit na nagkakamali, huwag nating iisipin na tayo ay matured na sa pananampalataya. Dahil paulit-ulit pa tayong nagsasanay, hindi natin mahasa ang sarili na tama na ang ginagawa. Oh. Sabi po dito, however, it also offers hope. Okay? Ang offer ng ating Diyos, nag-offer po siya ng hope. Ano po yun? Pag-asa. May pag-asa. Hindi pa tapos ang ginagawa ng Diyos. At ang pag-asa nito, through the sacrifice of Jesus Christ, died on the cross to atone for the sin of humanity. Pag sinabing to atone, ang equivalent niyan as a ransom para bayaran ang kasalanan. Atonement. So, binayaran. Maraming narinig na natin ng storya. Ibig sabihin, tapos na, nabayaran na. Na-claim na ng Panginoon. Pero dapat wala na doon sa influence ng pagkakasala. Kasi, ang binanggit ng Biblia, ang kabayaran, once for all lang, isang beses lang. Hindi na pwedeng makulit ang bayad. Hindi na pwedeng muling bababa si Jesus Christ, ipapako sa krus ulit para lang sa ating kasalanan. Kaya kung hindi tayo magtitino, hindi tayo magpapasakop sa Diyos, at hindi tayo aayon sa kalooban ng Diyos, wala nang Jesus na babalik para tayo po ay tubusin ng muli. Next slide. God's forgiveness is often presented as a gracious act, of course, of God, offered through the sacrifice of Jesus Christ. Laging merong pong word na sacrifice. Pag sinabi po kasing sacrifice, ang salitang sakripisyo ay paggawa ng isang bagay na hindi mo naman dapat gagawin, pero ginawa mo. Yun ang pinaka-basic ng sacrifice. Gagawin mo siya. No? Parang sa naglalaro ng chess, sino marunong ng larong chess, merong tinatawag na sacrifice move. No? Isasakripisyo mo yun. Ayaw mo sanang gawin yun. Pero para lang masave or manalo ka, masave mo pa yung laro mo, isasakripisyo mo ang ilang pisyanis mo o yung taya mo. And the Lord, our God, Father, He made the sacrifice, and it was the Lord Jesus through the sacrificial Lamb of God, Jesus Christ. And this is conditional upon repentance and faith in Christ. Dapat, kung merong ginawa ang Diyos, meron din tayong gagawin.
Ano ang dapat natin gawin? Tayo ay mag-repent, repentance, at manampalataya. Hindi lang manampalataya, kasi ang iba, nanampalataya, pero wala namang repentance. Oh. Dapat, meron pong repentance. Tayo ay mag-repent. Ano yung repentance? Ano yung word na repent? Oh. Ang salitang repentance or repent, ito po ay pagsisisi sa kasalanan. In other meaning, pagtalikod sa kasalanan. Kung yun yung kasalanan na yun ay ginagawa mo o nagawa mo, tapos, di ba sabi ko nga may consequence yun, papahirapan ka ng kasalanan na yun, dapat mo yung talikuran. Dahil pag hindi mo yung tinalikuran, nagdudoon ka pa, mananatili kang pahihirapan ng kasalanan na yun. Kaya ang gusto ng Diyos, talikuran mo yung kasalanan. Kasi pag hindi mo iniwan at tinalikuran yung kasalanan, papahirapan ka niyan habang nabubuhay ka. Amen po ba? Kaya napakahalaga na binibili ng Diyos, talikuran natin ang kasalanan at paggawa pa ng kasalanan. Pag sinabing talikuran, doon yung kasalanan, harap ka na sa Diyos, pagbabalik loob sa Diyos. Amen po ba? Yun ang gusto ng Panginoon. Amen. Pagpapalagay natin ang Panginoon. Pwede din yung interchange. Palit. So, mahalaga po nagbinibilin ito sa atin ng Panginoon kasi naawa talaga ang Panginoon nung tiningnan niya ang tao na nagpapatuloy sa pagsuway sa Kanya, nagpapatuloy sa pagkakasala. Actually, hindi ginawa ng Panginoon ang Kanyang lahat ng mga ginawa, hindi para sa Kanya, hindi para sa atin. Si anak ng Diyos, tayo ang mahihirapan sa resulta ng paggawa natin ng kasalanan. Sige, next. Diretso. In biblical context, forgiveness is a release or dismissal of a death or penalty. Death. Yan po ay utang. No? Utang or penalty. Diba? Pag nagkasala, sa harapan ng Diyos, may utang tayo. May utang. O, isipin nyo na lang, ilang kasalanan nagagawa ng isang tao sa isang araw. Sige po, isip. Isip ninyo. Huwag na kayo sa iba. Sa sarili na lang. Ilang beses tayo nagkakasala sa Panginoon sa maghapon 24 hours. Isang beses. Merong gumagano. O nagtagal natin. Dalawa. Tama? 2 beses nagkasala sa maghapon. Parang ayaw dito Parang ayaw dito maniwala sa 2. O dagdagan natin. Gawin natin 3. 3 beses lang nagkasala sa maghapon. Yung iba, yung nasa kaputingin. Hindi na makatingin.
o whatever, kung ilan ang kasalanan natin. Pero binabanggit na every time we sin against God, may utang tayo kay Lord. Sige, may utang ka na. Ilan ba yung nagawa natin? Depende yun. Tayo lang nakakalam nun. Huwag nyo lang sabihin sa atin. Huwag naman, nakakahiya naman. Sasabihin ko pa sa iyo. 12 lang naman. O, halimbawa meron ka. Nagawang kasalanan, kung ilan yun. May utang. Sa inyo, normal po ka na, inutangan kayo. 3 beses kayo inutangan, wala pang bayad. Tapos hihingi ng tulong sa inyo. Yung nangutang. Normal ba yun? Sa tingin niyo, sa taong standard, tutulungan mo? 20 beses na nangutang sa'yo, hindi nagbabayad. Tapos hingi ng tulong sa'yo. Tutulungan niyo? Ha? Tutulungan pa rin? Wow. Wow, totoo to ha, totohanan to. Baka mamaya, pag hindi yan totoo, lalo tayo magkakasala. No. Normally sa tao, never. Dahil mo nakangutang eh. Tapos hindi ka pa, hindi ka na nahiya. Sabi ka pa ka lumapit? Di ba ganun ang maririnig natin? Oh. Isipin natin kay Lord. Sa dami ng utang natin, tapos darating pa rin yung time, tawag tayo kay Lord. Lord, saklolo, help me. Bless me. Tama po ba? Pero hindi tayo sinasabihan ng Lord, hindi ka na nahiya. Kahit kailan hindi yan magsasabi sa Lord ng, anak, ang kapal naman ng mukha mo. Pero totoo lang meron mga ganun. Meron ganun na mga makakapal ang mukha. Patuloy na namumuhay against, they go against the will of God, they go against God. Pero pag nandoon na sa talagang problema, si Lord ang lalapitan, kukulitin. Di ba? Kaya tingnan po natin, sabi po dito, forgiveness is a release. Ibig sabihin, nirelease ka na. Ikaw ay pinatawad. Nalilis na yung utang mo, pati penalty. Kasi yung utang, mayroong penalty. Ang tawag po niyan, yung consequence of sin. Alam niyo po ba yung consequence of sin? Ang penalty ay ganito, para mas maunawaan natin. Kasi yung pinakautang natin, sisingilin tayo ng Panginoon doon sa dulo. Pag hindi ka napatawad at nandoon pa ang kasalanan sa iyo, mamamatay ka habang buhay na hiwalay sa Diyos. Yun ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Diba? Ano yung penalty? Diba? Yung utang tumutubo dito sa atin. Pag pinautang ka o nangutang ka, may tubo yan. Alam ka naman hindi. Diba? May tubo yan. Oh. Ngayon, habang hindi ka nakakabayad, dumarami yung tubo. Tama po ba? At yung tubo ay nagiging mas pahirap pa sa nangutang. Tama hindi? Tama. Oh. Kung ang utang na yan ay doon sa dulo, sisingilin ng Panginoon. Kasi kabayaran na yan ang lahat. Ha? Yung penalty, habang ikaw ay nagkakasala,
nagsasuffer ka ng ng kahihiyan. Penalty yun. Di ba? Kung sa utang na pera-pera ito mahihiya ka. Nahihirapan yung kalooban mo. Nahihirapan yung lahat. Kaya nga, ayaw ng Diyos na meron tayong kasalanan. Kasi yung kasalanan ang nagpapahirap sa ating kalooban. Amen po ba? Amen. Yung kasalanan ang nagpapahirap, nagpapa-stress sa ating kaisipan. Kaya nga sabi po dito, involving a conscious decision to let go of resentment. Mahirap sa kaisipan and often seen as a response to repentance. So dapat, sabi nga, talikuran ng kasalanan, magbalik loob, yun ang dapat. Amen? Ganun po yung forgiveness. Next. In a biblical context, repentance signifies a heartfelt turning away from sin and towards God. Ito nga sabi ko, yung repentance yan. Involving a change of mind. Dapat magbabago na ang iyong kaisipan. Kung nung luma, nung dati, ikaw ay nandoon, ang kaisipan mo ay gagawin paggawa ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Ngayon, ang iniisip mo ay mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. Involving change of mind, change of heart. Ba? Pag sinabi ng heart, kasama po dyan yung attitude. No? And actions, mga gawa, kilos, leading to a new life of righteousness. At magbabago ang iyong pamumuhay, ang ating pamumuhay, patungo na ngayon sa katuwiran, righteousness, sa matuwid na pamumuhay at pagsunod sa kalooban ng salita ng Diyos. Kaya nagbabasa po ng salita ng Diyos. Laging sa church para nakakarinig. Kasi ginagay tayo. Next slide. So, Hebrews chapter 9, 15 to 22, yung binasa natin kanina, a solemn transaction between God and man, kasi yung usapan po dito ay yung transaction ng Diyos at ng tao. Ano ba ang kasunduan? Ano ba yung dapat? No? At tinawag po ito are sometimes called a covenant. So, meron pong tipan na nangyari. Ito po ay naging kasunduan ng Diyos at tao. Sa lumang tipan, no? Here, a testament is a willing deed of a person, bestowing legacies on such persons as he described. Pinag-uusapan yung isang tao, and it will take effect upon his death. So, pag pinag-usapan ang isang tao, ang pinaka-final niyan hanggang sa siya ay mamatay. Kaso, sa panahon natin ngayon, kapag ang tao namatay na, good things lang ang sinasabi. Kasi pangit naman magsabi pa ng mga bad things. Tama po ba? Ang laging naalala natin ay nung buhay pa siya, mabait siya, maganda siya. Hindi na natin sasabihin yung mga ibang mga bagay. No? Para bagang inalis na natin na part yun ng kanyang ng kanyang buhay. No? Pero sa Biblia, hindi. Ayaw ni Lord burahin yung mga bagay na dinaanan natin, yung pinagagawa natin. Kasi, yun ngayon ang
ititimbang sa kung ano ang ipinabuhay mo sa iyong buhay. Sa iyong buhay, itimbangin. Meron bang sa Diyos kung magaganda? At meron bang mga ginawa mo against sa Diyos? Sa tingin mo, sa buong buhay mo, kung ilang taon ka na, ano ang mas matimbang? Yung nagawa nating pagsunod at kabutihan sa harapan ng Diyos, pananampalataya at lahat ng pagbigay ng kaluwalhatian, o yung mga na-influence ng mundo na pinaggagawa natin at nagpakasaya tayo doon. Ano ang mas matimbang? Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw lang ang makakasagot yan. Amen po ba? Next slide. Christ died not only to obtain the blessing of salvation for us, but to give power to the disposal of them. By sin or becoming guilty before God. Totoo po ba na dahil sa kasalanan, guilty tayo, meron tayong talagang guilt feelings na, Lord, totoo naman na hindi kami nakasunod sa iyo. Totoo naman, Lord, na kami ay naging swain sa iyo. Amen po ba? Amen. Pag tayo po inamin natin, hindi lang tayo naging guilty, na guilt, inamin pa natin before God, ang Diyos kasi maawain. Amen. Ang pangit nito, meron na nga tayong nagawa kasalanan, ayaw pa natin aminin. Amen. Pero sa Diyos, pag inamin mo, si Lord, ano siya, mababa ang kalooban mo. Kasi alam naman, sa totoo lang, alam talaga ng Panginoon yung weakness natin. Gusto lang ni Lord tayong turuan sa lahat. At gusto niya i-align ang buhay natin sa Kanya. That when we realize about sin, gusto ng Diyos matutunan natin na lumakad na sa Kanyang kalooban. Amen po ba? Kasi ayaw niya mapahamak tayo. Ayaw niya na tayo ay nahihirapan sa buhay. Ayaw niya na merong gumugulo sa isipan natin, sa damdamin natin, up to the point na tayo ay nag-stress, tayo ay magkakasakit. Ang dami ng effect sa buhay na ayaw ng Diyos. Amen po ba? Yan ang kabutihan ng Panginoon. So, sabi po dito, Christ died not only to obtain blessing of salvation for us, but to give power to the disposal of them. All by sin were become guilty before God, had forfeited everything that is good. But God, willing to show the greatness of His mercy, proclaimed a covenant of grace. So, ang Diyos, from Old Testament, merong first covenant na tinatawag, at yung first covenant na ginawa sa Old Testament, ang sabi ng Diyos, Moses, lahat ng nagkasala, nilinan mo sila. Na kinakailangan, kapag sila gustong mapatawad sa kanilang kasalanan, sila ay magdadala ng hayop na malinis, walang sakit, healthy. So, yun po yung requirements, may requirements, at dadalhin sa sanktuaryo ng Diyos. At doon iaalay para mapatawad ang kasalanan. Ganun ka bigat yung noon. Kaya noon nababanggit ko na ito. At yun ang requirements para mapatawad ang kasalanan. Because, sabi ng Diyos noon, sa panahon ng Old Testament, kinakailangan merong dugo na dumanak para mapatawad ang kasalanan. Dugo.
sa pamamagitan ng dugo, mapapatawad ang kasalanan. So, bakit? Ito po tingnan mo po. Actually, sa Old Testament, doon sa Garden of Eden, nagkasala si Adan at saka si Eva. Pinatawad ng Diyos. Pero kung kayo nabasa doon, ang pinatawad sila ng Diyos. Wala. Wala po kayong mababasa ng Diyos na sabi, pinapatawad po kayo sa inyong mga kasalanan. Pero, may ginawa ang Diyos na pagpapatawad sa kanila. Bakit? Ano yun? Nung nagkasala sila, they find themselves hubad. Nung wala pa yung kasalanan, okay lang silang naglalakad silang dalawa, walang mali siya. Wala silang makikita pangit sa kanilang sarili. Lahat maganda. Pero wala silang saklot Wala silang napapansin nun kasi wala pang kamalayan sa kasalanan. So, magkasama sila lagi, lahat ng saan man sila pumunta. Pero nung sila ay nagkasala na, bigla sila ngayong nagising sa kasalanan. Ay! Gawin nila. Nagtago sila. Nung pumasok yung kasalanan, nahiya na sila. Sabi ko sa inyo, kasalanan nakakahiya. Napahiya na sila sa sarili. Kasi ang kasalanan, ipapahiya ka. Kahit na anong tago mo, nagtago sila. Dumating ang Diyos. Adan, Eva, asan kayo? Nagtago. Asan kayo? Pero alam ng Diyos, all-knowing ang Diyos Pero hinahanap sila. Asan kayo? Panginoon, nandito po, nagtatago po kami. Bakit kayo nagtatago? Kasi po nahihiya po kami. Bakit kayo nahihiya? Kasi po wala po kami mga damit. Sino sabi sa inyo wala kayong damit? Ito kasing babae. Nanuro na. Hindi ng tao talaga nanuro. Pag nagkakasala, nanuro. Ayaw umamin. Ito kasi, babae, sabi ni Adam. Babae, sabi naman mo, nakas kasi, nanuro din. Huwag kayong nanunuro, Kaya sabi nyo, ikaw ahas, walang maituro. Ahas, walang maituro. Pero, anong ginawa ng Diyos? Pinasa po ninyo ang Genesis, ang God made a clothes. Ginamitan po sila. Anong damit nila? Galing sa skin ng hayop. Pwede bang balatan mo ng skin ang hayop na hindi papatayin? Hindi ba payag ang hayop na balatan mo siya hindi siya patay? Tama po ba? Binalatan ng Diyos yung hayop at yung balat nun kung ano pinangdamit sa kanila. Sabihin, the first doon sa Garden of Eden, meron ng Diyos, ang Diyos meron ng pinatay na hayop may namatay para lang bayaran yung kanilang kasalanan. Ngayon, punta na tayo ngayon sa atin. Tayong lahat ay nagkasala. Sa Old Testament, kinakailangan may namatay para mabayaran ang kasalanan. Bakit dapat may mamatay para lang mabayaran ang kasalanan? Diba? Nakakalungkot may mamamatay para lang mabayaran ang kasalanan. Tama mo ba? Para matigil ang paggawa ng kasalanan. Kasi buhay ang kapalit. Sa kasalanan, buhay ang kapalit. Kaya nga noon, mayroong mga noon, pag mayroong pinatay, patayan din ba? Bawian ng buhay sa pamilya. Ganun noon.
Hindi sila magpapatawad. Pero, ubusan ng lahi. Di ba? Meron din mamamatay sa inyo. Ganoon noon. Pero hindi po yun yung pinaka-purpose na dapat may mamatay. Ang pinakaano ng Panginoon, matigil ang paggawa ng kasalanan. Kasi merong mamamatay. Kabayaran ng kasalanan, kamatayan, at dapat sa kamatayan din, meron din pong magbabayad para sa kasalanan. Kaya, ang tao po, habang nagkakasala, merong sacrificial offering of sin na tinatawag sa Old Testament. Nakakapagod yun. Paulit-ulit na lang. Kasi, bakit paulit-ulit at nakakapagod? Kasi ang tao, hindi na papagod sa paggawa ng kasalanan. Mas madaling gumawa ng kasalanan. Mabilis pa. Pero buti na lang ang ating Diyos, gumawa uli ng covenant of grace. Kasi sa first covenant, sa Old Testament, ganun po yung sistema na ginawa ng Diyos. Dapat merong mamamatay. Kaso sa dami ng tao na puro na makasalanan, lahat na tanggap ang pagkakasala, lalo na sa panahon natin ngayon, naging normal na lang sa buhay ng tao ang magkasala. Normal na lang sa tao ang they go against the will of God. Nakita ng Diyos, lahat pala ng tao mapupunta sa impyerno. Sino ang mahirapan? Si Lord. Bakit? Mahal niya ang tao. Siya ang nahihirapan. Ayaw niya na mapahamak yung kanyang mga minahal. Ikaw, ako, tayong lahat, kahit na nagkasala sa Diyos, mahal na mahal na mahal na mahal ng Diyos. Amen. At ayaw niya tayo mapahamak. Kaya gumawa ulit siya ng another covenant, second covenant. Kaya nga po yung first Old Testament covenant, second Testament covenant, ito na yung New Testament covenant. At ang covenant na ito ay sa pamamagitan ni Jesus Christ. It's all by grace, through the blood, and through the pierce, sa pagkakapako ni Jesus Christ sa krus. Ang kanyang kamatayan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, lahat ay mapapatawad sa kasalanan. Amen. Tayo yun. Kasama tayo doon. Next slide. Nothing would be clean to a sinner, not even his religious duties. Tandaan natin na walang pwedeng makapagpatawad o makapaglinis sa atin kahit na religious duties, no? Except as his gift was done away by the death of a sacrifice of value sufficient for that end, and unless we continually depend upon it, it may ascribe as real good works to the same all-curing cause. Sabi po dito, and offer our spiritual sacrifices as sprinkled with Christ's blood, and so purified from their defilement. Yung word na defilement, pag sinabing defile, tayo ay naging marumi. Marumi. Nakakapangiring hawakan. Marumi. Diba? Pero, dahil sa dugo ni Kristo, nilinis tayo. Kaya nga, we are declared as cleansed by the blood of Christ. Amen. Kaya, kung titingnan mo yung iyong katabi,
Malinis yan dahil kay Kristo. Sabihin mo, congratulations. Ha? Dahil kay Kristo. Next. Hebrews 9:22 states that according to the law, almost everything is cleansed with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness, emphasizing the necessity of blood sacrifice, both in Old Testament and fulfilled in New Testament through Christ's sacrifice. Ito na po ngayon, tinuldukan ng ating Diyos ang lahat ng bloodshedding. Kasi paulit-ulit na lang, dapat may mamatay para mapatawad. So paulit-ulit na lang. Ngayon, sa pamamagitan ng isang kamatayan ni Kristo Jesus, natuldukan na ang bloodshedding. At sa pamamagitan na lang ng dugo ni Kristo Jesus, lahat ng nagkasala ay mapapatawad. Hindi ba? Natuldukan na po doon. Kaya wala nang dapat na sacrifice. Tingnan niyo po, hanggang ngayon, merong mga kulto, nagsasacrifice, pumapatay. Yung mga kulto, meron pa rin. Pumapatay sila. Pero tao nga ang pinapatay nila eh. Sa Old Testament, hayop ang inutos ng Panginoon, hindi tao ang papatayin. Hayop. Pero pagdating sa New Testament, Jesus was called Lamb of God. Ano yung lamb? Tupa. Kasi talaga yung pinaka-requirements na pinakamaganda sa karakter ng hayop na iniaalay ay tupa. Eh si Jesus, nung siya po ay nandun sa krus, para siyang tupa na maamo, wala siyang reklamo. Hindi siya nagreklamo. Sabi nga ng isang preacher, ay actually hindi preacher, ito naalala ko, allow me, kasi nakakalungkot talaga yung dating presidente natin, yung dati, hindi yung kasalukuyan na, yung dati. Kung makikita naman natin sa napakaraming mga Facebook, mga vlogger, mga nag-post ito, ano sabi? Is this stupid God? Ito ginaganon niya ang Diyos. Sinabihan niya ang Diyos na stupido. At sino pa yung sinasabihan niya? Si Jesus ang sinasabihan niya. Bakit? Sabi niya, Diyos ka, papako ka sa mga taong makasalanan. Sila pa ang pumako sa'yo. Kung hindi ka stupido. Dinuin mo. Sabihan niya ang Diyos na stupido. Mga kapatid, sobrang na yun. Kaya, alam niyo po, magsisi siya sa kanyang sinabi. Kasi tayo, parehas din tayo makasalanan. Parehas din, nakasala, tayo nakasala. Kung hindi siya magsisisi, hindi niya matatanggap ang pag-ibig ng Diyos at kapatawaran. Kasi tayong lahat, pare-parehas lang nagkasala. Hindi po ba? Pero ipinapakilala sa atin na merong ginawa ang Diyos para lang tayo hindi mapahamak sa ating mga kasalanan. Next slide. Lapit na ito matapos. The principles of blood sacrifice. The first highlight the principles that according to the Old Testament law, nearly everything, including people and object, was cleansed or purified through the shedding of the blood. Yun lamang po, the only thing that can cleanse through the blood shedding. Next. No forgiveness without blood. It underscores the crucial point that under the old covenant, there was no forgiveness of sin without the shedding of the blood, which foreshadows the ultimate sacrifice of Jesus Christ. Sa Old Testament, without
the shedding, no forgiveness. Pag walang dumanak na dugo, hindi mapapatawad. Pero pagdating sa New Testament, si Jesus Christ, since na ang pagdanak ng dugo ni Jesus Christ once for all, tinundo ka na, wala nang kasunod na blood shedding, tapos na. The only thing gagawin na lang natin ay mananampalataya, tatanggapin ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Manampalataya na para mapatawad. Next slide. Fulfillment in Christ. The author of Hebrews is making the point that the Old Testament sacrificial system with its repeated offering point forward to once for all sacrifice of Jesus Christ. Yeah. Whose blood provides true and lasting forgiveness. True, totoo, and lasting forgiveness. Palakpakan natin ang Panginoon. Totoo. At talagang hanggang sa kaduluduluhan na yung kanyang pagpapatawad. Kaya tayo pong mga nanampalataya sa Kanya, napatawad na sa ating mga kasalanan. Actually, pag minsan, isama ko na ngayon, may clear lang. Dagdag. Ang kapatawaran ng kasalanan, ito po ay hindi pang baby Christian, hindi basic teaching, pang malaliman na teaching lang ito. No? Ang kasalanan po, nung tayo po ay na-born again, tinuruan na tayo na lumakad sa katuwiran. Tinuturuan. Disciple. Amin po ba? Lahat naman tayo nagsisikap. Amin po ba? Pero sa pagsisikap natin, nagkakamali pa rin. Aminado? Amen. Amen. Ngayon, ito pong tinatawag na true and lasting forgiveness of Christ. Sumasaklaw po yan sa atin na tayo pong mga nananampalataya. Na yung bukas na kasalanan natin, napatawad na. Yung next week na kasalanan natin, napatawad na. Yung next month na kasalanan natin, napatawad na rin. Pati yung next year, kung buhay pa tayo noon, hanggang sa dumating ang Panginoon, napatawad na rin ng Panginoon. Ganun po yun. Pastor, ano? Kasi tayo ay nagkakasala pa rin. On the process of making us a complete one, a whole, buo at maging perfecto, pinoproseso tayo ng Panginoon. Pero sa pagproseso, ito, sa bawat araw na nagkakamali ka, nare-realize natin na tayo nagkamali. Hindi ka ba lumulood kay Lord na humingi ng tawad? Hindi ba humingi? Kasi alam ni Lord na hindi ka papayag sa sarili mo, na hindi ka rin sa Kanya lalapit para humingi ng tawad. Kasi nililig tayo ng banal na Espiritu. Amen po ba? Ganun yung epekto ng tinatawag na lasting forgiveness of God. Palakpakan natin ang Panginoon. Next. The New Covenant, the author is emphasizing that the New Covenant is established through Christ's sacrifice is superior to all covenant because it offers true and lasting forgiveness, unlike temporary and symbolic cleansing of the Old Testament rituals. Bakit? Umantong sa ritual, naging ritual na lang. Ano ba yung ritual? Paulit-ulit na ginagawa pero wala namang pagbabago. Inan po ba? Pero yung para sa Panginoon, tayo nagkakaroon tayo ng tinatawag na daily transformation. Nagbabago tayo. Paunti-unti umabait. Paunti-unti bumubuti ang kalooban. Paunti-unti nagkakaroon ng pag-unawa. Paunti-unti nagpapatawad. Paunti-unti natututunan natin ang lahat ng kalooban ng Diyos. Amen? Yan ang pinapamuhay natin. Next slide. Symbolism of blood. In Old Testament, blood was
symbol of life. Totoo naman po yun. And the ultimate sacrifice requires for atonement for sin. Kaya nga sinabi ko sa inyo, bakit ba sa Old Testament ni-require ng Diyos na papatay at kinakailangan may mamatay para lang mapatawad? Diba? Kasi, halimbawa ako, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Diba? Eh, paano ako mabuhay? Dapat meron din mamatay. Buhay din ng kapalit. Ganun po. So, mahalaga sa Diyos ang buhay. Kaya, kung i-inculcate sa atin, ipapaunawa sa atin, eh, dapat pala, wag pala akong magkasala para walang mamatay. Tama po ba? Yun ang ibig sabihin ng Diyos eh. Iwasan natin magkasala, huwag tayo magkasala para walang mamatay. Eh kaso, matigas ang ulo ng tao, okay lang. Kasi minsan, ang ini-inject ng demonyo at ng society, ng mundo, masarap ang kasalanan. Ini-enjoy pa nga at nai-enjoy pa ng iba. Diba? Meron maraming tao ng ganun ang nangyayari. Kaya lang, kinakailangan natin maunawaan ito. Next. The Old Testament rituals. Last na lang ito at saka yung isa. May susunod na dyan last. Isa na lang, ano? The Old Testament rituals such as the Passover lamb and the Day of Atonement prefigure Christ's sacrificial death and the necessity of blood for forgiveness. Pinapaalala sa Old Testament, meron pong tinatawag na Passover. Yung Passover, yun po yung pinaka-last plague, no? Sa Egypt. Nung panahon ni Moses na sabi ng Panginoon, Moses, lead my people, free my men. So, pumupunta siya kay Pero. Sabi niya, palayain yung lahat. Ayaw ng Pero. At napakaraming pong salot na pinadala ng Diyos. Ngayon, yung pinaka-last na salot, ito po yun. Sabi ng Pero, Moses, ito na ang pinakahuli mong pagpunta dito. Huwag mo na akong uulitin. Sabi ng Pero. Dahil kapag bumalik ka pa, kapapatay ko ang lahat ng panganay ng inyong pagkat. Sabi ni Pero. Eh sabi ni Moses, nako, ito na nga ba yung pinakatakot ko? Kasi yung sabi ng Panginoon, ibabalik sa iyo ang sinabi mo. Mamamatay ang lahat ng mga panganay sa mga Ehipto. Sa lahat. Eh, sabi ni Moses, darating ang smoke death. Ito ay maitim na usok. Ang dalang puno ay kamatayan. Ha? Kaya nung gabing yun, sabi ni Moses, binilinan niya yung lahat, nagdadaan ang kamatayan sa pamamagitan ng maitim na usok. Alam niyo po ba, kung iisipin natin ngayon, noon pa man, meron na palang kamatayan through airborne yung tawag. Ginamit na yun ng Panginoon noon. Na merong, di natin alam kung anong hinalo ng Panginoon doon. Kung bakit mamamatay ang makalanghap noon. Pero, sa kapangyarihan ng Panginoon, nilimit panganay lang. Panganay lang. Yung makakalanghap na pagpanganay ka sa angkan, mamamatay ka. Yun lang ang nun eh. Yun ang sinabi ng Panginoon. And sabi ni Moses, sa lahat ng angkan nila, para hindi tayo madamay, ang bili ng ating Diyos, papatay tayo ng tupa. At yung dugo, ipapahid sa lahat ng pintuan ng bahay. Kapag merong sa pintuan, ipinahid na dugo ng tupa, pagdaan ng kamatayan,
sa pamamagitan ng smoke, no? Kumbaga parang may sensor yung yung smoke, may sariling isip, mare-recognize niya, uy, sealed by, meron itong tanda, may palatandaan na hindi pwedeng pasukin kasi merong pahid na dugo. Yun ang simbolo nila noon, no, sa pamamagitan ng dugo. So, hindi dadaanan ng kamatayan. At yung lahat ng kabahayan sa panahon na yun, pinasok ng puso. At lahat ng panganay, hanggang doon sa kaharian, sa Pero, namatay. Kaya nga namatay yung firstborn na anak mo Pero, namatay. Curse po yun ang curse dahil sa kasalanan. Oh. Ngayon, bakit hindi namatay? Yung may mga pahid, kasi yun ang din ng Panginoon sa pamamagitan ng dugo. Kaya sa huling panahon, pagdating po ng pag-uusga, lahat ng tumanggap kay Kristo, katulad po ng covenant, through Jesus Christ's sacrifice and the blood shedding of Christ in the cross of Calvary, tayong lahat po ay nilinis. Hindi po tayo mamamatay. Walang kamatayan. By spiritual. Amen po ba? Last slide. At dito na po tayo. Can we ask the music team? Christ's sacrifice, the shedding of Christ's blood, is seen as the ultimate act of atonement. Ibig sabihin na paglilinis ng pagbawi ng Panginoon, providing forgiveness and reconciliation with God. Kaya nga po, tayong lahat na nanampalataya ay na-reconcile, kasama na po tayo sa Diyos. Tayong lahat ay pinatawad. Kaya, ibig sabihin, banal ng Diyos, tayo'y malinis na, pinatawad na, kasama tayo ng banal ng Diyos. Amen. Palagpagan natin ang Panginoon. Ngayon sa atin ito ngayon,
Lord, sa oras na po, narito po kami, Panginoon. Nais po namin, Panginoon, na lumapit sa inyo. Totoo, Panginoon, may mga kasalanan kami nagagawa that is so easy, Lord, God, to give up, Lord, na isusuko namin sa inyo. Hindi na namin, Panginoon, nababalikan at hindi na namin nagagawa. Pero meron po, Panginoon, mga kasalanan na minsan kami po ay inaalipin, Panginoon. Pinahihirapan kami, Panginoon. Dahil minsan, hindi rin po namin, Panginoon, matiis o ma-give up, Lord. This time, Lord, na unawaan namin, mapapahamak kami. At ayaw po namin, Panginoon, na nahihirapan at mapapahamak. Kaya nga, Panginoon, sa oras na ito, habang kami lumalapit sa inyo, Lord, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan na patuloy pang nagagawa. Kayo lang ang nakakaalam kung ano ito, Panginoon. Kung ano ang kasalanan na nagpapahirap sa amin, Panginoon. Lord, patawarin mo kami at tulungan mo po kami, Panginoon, na makasunod ayon sa inyong kalooban. Patuloy po kami linisin. Let the blood of Christ, Lord God, shed upon us, Lord God. Sa aming pagtaas ng aming mga kamay, sa aming pagsunod ng aming buhay sa inyo, Panginoon, hayaan ninyo, Panginoon, na ang lahat ng ito ay maging pagpapala sa amin. Salamat, Panginoong Hesus, sa inyong
buhay na naialay sa krus ng Kalbaryo. At sa pamamagitan ng iyong dugo, kaming lahat ay napatawad. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ito po ang isang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.